Nako, heto na po mga karibin natin. Nag-resign na. Ante Clara. Nag-resign na. Aamin na sa publiko. Lagot si Marcos Jr. Yan po mga kabayan ang ating alamin sa video ito. Pero bago po natin simulan yan, palike naman po muna ng video ito. Malaking tulong po yan. Maraming salamat po. At eto nga, bago po natin i-play yung ating main video, eto, pasadahan po muna natin itong mga nagte-trending na mga balita dito po sa social media. Eto, nalilito po ako dito sa yung balita ni Ante Clara. Ang balita po kasi ni Ante Clara, mga kabayan, si Saldico po ay na-detain. Totoo daw yung sinasabi ni President Bongbong Marcos Jr. Pero, narinig ko rin sa kanyang balita ay na-release din po itong si Saldico. Ano ba talaga, Ante Clara? Na-detain or na-release? O mga kabayan, pakinggan po natin si Ante Clara. Pasok ka. Mr. President, you are correct in your information that Saldico was detained by Czech authorities due to invalid travel documents. Iyan ang mariing kinumpirma ng Chargé d'Affaires ng Embahada ng Czech Republic sa Pilipinas na si Eva Tensin. Kaugnay sa naunang pahayag ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na nahuli at na-detain si Saldico at sumailalim sa kustodiya ng Czech Republic. Talagang dinidepensahan, no? I mean, pwede namang okay na yan, no? Okay na yan kasi nagkamali na tayo eh. So ngayon, mga kabayan, ang nangyayari po dito, puro po sila pagtatama. Kasi the more you talk, Ante Clara, the more mistake you commit, no? Again, pang napapansin ko dito, habang si Ante Clara ay nagsasalita, mas marami po siyang nagagawang pagkakamali eh, no? Ito ang naging pangbungad ni CDA Tensin nang tanungin siya ng Pangulo kaugnay sa naging estado ni Saldico noong hawak pa sila. So yan mga kabayan, sabi ni Ante Clara kanina, na-detain na. Pakinggan po natin, sabi niya na-detain na. Hawak pa siya ng Czech Republic. Walang pasubali, walang pagkakamali sa naging pahayag ng Pangulo para sa taong bayan. Kahapon, Miyerkules, nakipagpulong ang Pangulo kay Ms. Tensin at French Ambassador to the Philippines, Marie Fontanelle, kaugnay sa kaso ni Ko. Dito ipinahayag ng Pangulo ang kanyang pagkadismaya matapos na ma-release ang puganting si Ko mula sa kustodiya ng Czech Republic. Teka lang, kanina lang sinasabi mong na-detain si Saldico. Tapos ngayon na-release na si Saldico. Ano ba talaga, Ante Clara? Na-release? Na-detain? Di ba pag sinabi natin na-detain, parang nahuli na rin yan eh. Di ba? Nahuli. Tapos, ngayon naman na-release. Ano ba talaga? Ang tanong dito ng taong bayan, makukuha ba natin si Saldico? Huwag mo nang paikutin yung taong bayan. No? Pinaano pa yung damdamin ng taong bayan eh. Excited na po ang taong bayan kung mahuhuli ba or hindi dahil si Saldico po ang susi, di ba? Ng flood control scam, mga kababayan. At alam na rin po ng taong bayan kung ano po yung mga sasabihin ni Saldico kasi nagpahayag na po siya doon sa kanyang mga naunang video, Ante Clara. Nako. At nanatiling nasa Europe. Hiniling din ng Pangulo na maliwanagan at maipaliwanag at iginiit na hindi dapat maging kakulangan ng ibang bansa para sa mga tumatakas sa kamay ng batas sa Pilipinas. Gayunman, pinagtibay ng Pangulo ang matibay na ugnayan ng Pilipinas sa Czech Republic at France na nakaangkla sa democratic values at pagrespeto. So yan mga kababayan, pinagtitibay na nila ang kanilang relasyon sa Czech Republic, mga karibin natin. Pero ito po ang naging komento ng ating mga kababayan patungkol dyan. No? Basahin lang po natin yung ilan. Sabi po dito ni Age, no? Ano po ang meaning ng detain, Ante Clara? Baka mali na naman. Okay? Baka mali na naman tong dictionary ko. Sunugin ko na to. Huwag naman. Okay, sabi naman po dito ni Lee, ano ibig sabihin ng detain? Puro yun yung kasi, di ba?
Yung nahuli, iba kasi yung meaning ni Auntie Claire. Kaya ngayon, tinatanong ka kung ano yung meaning ng detain. Baka iba kasi rin yung meaning ng detain. Baka yung meaning ng detain ay release kasi na-release eh. No? Bunga po ba ito ng matinding paninindigan ng ating mahal na Pangulong Marcos Jr.? Aba, pinaka-bobong spoke sa lahat ng dumaang presidente. Naku po, Auntie Claire. Ang detain ay hindi na-aresto. Napa-stop lang. Ha 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 ay headache myself, Auntie Claire, sabi po ni Jeff. Kung dati ay na-stop lang, haha, baka ngayon moving na. Oo nga, kasi na-release nga mga kababayan eh. Alright, ano po ang inyong masasabi dyan kay Auntie Claire? Just comment down below mga karibo natin. At eto, pasadahan din po natin to mga kababayan. Aba, ito po ang latest news mga karabi natin sa mundo ng social media. Ito pong si Sir Jay Sonsa na aresto mga kababayan. Okay, ito panoorin po natin ng saglit to O, ayan mga karabi natin na-arrest po si Sir Jay Sonsa kagabi po mga kababayan. Mapulaan kami. Oh, Mr. Rayali. Hi sir. Vivi po. John Busita po sa GMA7 po. Yeah, I know. I know this is all set up, so don't worry. All set up. O, di ba? Alam na ni Sir Jay Sonsa kung ano mang ginagawa niyong kadramahan dyan. O, sabi ni Sir Jay Sonsa, I know, this is all set up. O, yan, napaya. Set up nga naman. Na-set up na naman po si Sir Jay Sonsa. Walang kasawa-sawa, no? Palaging tinatarget po nila sa Sir Jay Sonsa kasi sikat yan eh. Sikat na mamamahayag, no? So, they are making examples, no? Para sa ating mga kababayan, no? Na nagsasalita against the government. Alright, ito po naman ang naging komento ni bago po natin i-play yung video mga kababayan, ito i-share ko lang tong nagkomento ni Representative Kiko Barsaga patungkol po dito sa pagkaka-aresto kay Sir Jason. Sabi po dito kasi ni Representative Kiko Barsaga ng 4th District, no, ng Cavite. Sabi niya po dito, Sir Jason or Jay Sonsa. Jay Sonsa was arrested because the Philippine government cannot accept being criticized for its failure. Aba, our country is now the most corrupt in Asia under the current administration. Ayan mga kababayan, kumusta na? Ang ating palang, oo nga di ba, nasabi doon sa survey, no, sa Asia, tayo na po ang pangatlo. Correct me if I'm wrong mga kababayan. Tayo po ang pangatlo sa corrupt na bansa dito po sa Asia mga kababayan. Wow. Napaka namang accomplishment yan mga kababayan. Yan ba ang gusto ng Marcos administrasyon mga kababayan? Baka ang gusto nila mag number 1 po tayo. Wag naman po sana. Kawawa ang taong bayan pag nag-number 1 po tayo sa korupsyon in Asia mga karibi natin. So ano ba? Anong masasabi niyo dito sa sinasabi po ni Representative Kiko Barsaga na the government cannot accept being criticized for its failure? Kaya po inaresto itong si Sir Jason sa. Wala naman pong masama doon mga karibi natin pag nagpahayag ka lang ng iyong damdamin sa gobyerno. Ang tawag po dyan ay freedom of the press. Freedom to express. Diba? Ano pa ba? Diba? Nasa konstitusyon po yan mga kababayan na yung freedom of expression mga karibi natin. Diba? Wala talaga. Sa panahon po ni former President Duterte mga karibi natin, hindi ka po makakita ng isang kritiko na inaresto
Correct me if I'm wrong. But wala po akong nakitang isang kahit nga halos balatan na ng buhay, di ba? Si former President Duterte sa kakabatikos nila. Pero wala po tayong nakitang inaresto na mamamahayag or ex na mamamahayag na mga vloggers. Wala po tayong nakita doon, mga kaubayan. Ngayon lang nagkakaroon ng ganitong pangyayari. Ang tanong, bakit kaya? O ito po ang naging komento ng ating mga kaubayan. Sabi po dito ni Brios Wense, silent martial law? Di ako magtataka if di nila matanggal si Sara. Gagawin nila lahat to stay in power. Ayan, sabi naman po ni Iliana. Okay, tas pag sila yung bumanat free speech yung panlaban, aba, okay din, oo nga eh. Pag sila pong nagpakalat ng fake news, free speech yan, di ba? Sabi po dito, mahirap na magsalita ngayon, makukulong ka na. Pero yung presidente pa mismo nag-fake news, okay lang, nako po. Anong masasabi niyo dyan? Sabi naman po dito ni Enrico, kung puro sa social media ang ingay, wala talagang mangyayari kailangan talaga sa lansangan at kailangan ng leader. Kaso sa panahon kanya-kanya mga Pilipino, tinatanggap na lang kung anong ginagawa sa kanila. Correct. No? So ayan mga kabayan, ano po ang inyong opinion dyan? Just comment down below. At eto nga, pasadahan na po natin yung video. Pasok! Grabe, napakatalas ho talagang mag-isip ng ating mga kababayan dito sa PH Update. Meron ho kasing nakapansin sa isa sa ating mga kasama dito sa channel na pagkatapos inanunsyo nitong si Marcos Jr. na naaresto na sa Prague, sa Czech Republic, itong si Zaldico, meron hong nag-comment sa isa sa ating mga kasama dito sa PH Update. Kanyang napansin, pagkatapos hong nagbanta nitong si Martin Romualdez, maya-maya, nakatakas ho itong si Zaldico. Ang tanong ho dito mga kababayan, nakatakas nga ba o pinatakas itong si Zaldico? Kasi binibida nitong CDOJ Secretary Frederick Vida na ang dating parang walang foreign passport itong si Zaldico. Kung walang foreign passport itong si Zaldico, tapos sinasabi nila na wala siyang Portuguese passport, kansilado ang pasaporte niya, paano pa siya nakatakas? Paano pa siya binitawan ng Czech Republic Authority? Di ba? Paano pa siya bibitawan? Undocumented ka. Ibig sabihin ho, meron hong nagsisinungaling dito, si Auntie Claire o ang kanyang amo. Sa client sa subscribe, masaya na ho tayo dyan. Kung gusto sumali sa ating community, yung join button nandyan lang po sa baba. Ayun na nga mga kababayan. Sa tingin ko valid yung observation ng iba sa ating mga kasama dito sa PH Update. Na kung saan, pagkatapos ng inanunsyo nitong si Marcos Jr., nahuli na itong si Zaldico, maya-maya, nagre-request ng travel authority itong si Martin Romualdez na magpapacheck up siya dyan sa Singapore. Nung hindi siya pinagbigyan, gumawa ho siya ng video, maya-maya, wala na ho si Zaldico. Diba? Ang tanong dito, pinatakas ba itong si Zaldico? Dahil yaang bang pagpunta na yan itong si Frederick Vida dyan sa Czech Republic, ang sadya ba dyan talagang mapauwi si Zaldico o mapatakas sa kamay nitong Czech Republic authorities. Hindi ho natin alam kasi ang problema ho dito mga kababayan, isa ho sa dinuturong mastermind nitong si Zaldico dito sa mga maanumalyang flood control project, walang iba kung hindi itong si Marcos Jr. Di ba? Marami hong katanungan na mapahanggang sa ngayon wala pa rin hong kasagutan. Isa lang hong sigurado dyan mga kababayan. Ang sigurado ho natin dito, tostado ho itong si Marcos Jr. Napakarami ho niyang kailangang sagutin sa sambayan ng Pilipino dito sa mga kalokohan na to na nangyari sa kanyang administrasyon. At dahil dyan, tinusta ho ng PCO itong si Auntie Claire. Kaugnay nga ho, dyan sa napakalabo, napakaraming komplikasyon, napakaraming magkakasalungat na statement dyan sa ipinakalat na fake news na yan, itong si Marcos Jr. na nahuli na itong si Zaldico dyan sa Czech Republic. Ito, panoorin ho natin ang press con itong si Auntie Claire. Ito. Pwede po ako tumanggap ng inyong mga katanungan. Mula kay Tristan Nadalo ng Watch Plus. Yo. Ayusa Claire, good afternoon po. The public is seeking clarity because it was President Bongbong Marcos who said nahuli na si Zaldico last week. And given po dahil yung mga development over the recent days na parang naiiba po, hindi po, para sa paningin ng iba, hindi nagtutugma yung let's say sinasabi po ni Justice Secretary Frederick Vida.
Can the palace set the record straight that the president acted on fully verified information at that time or initial reports? Because some observers are saying the announcement may have been premature on Zaldico. Okay. Bida-bida ho kasi. Yun lang ho yun mga kababayan. Nagbida-bida itong si Marcos Jr. Masyado ho siyang excited, masyado ho niyang gustong ipresenta ang sarili niya na talagang gusto niyang matapos itong usapin na to ng mga maanomalyang flood control. Kaya ano man ang mga impormasyon na lumalabas kaugnay dito kay Zaldico o sa kung kanino pa man na konektado dito sa issue na to, gusto ho niya, isa ho siya sa pinakaunang ika nga ay magkukwento para masabi na ayan ang Pangulo. Ha? Talagang tutok na tutok siya dito sa usapin na to. Ika nga ay talagang mananagot ang mga may kasalanan dito sa issue ng mga maanomalyang flood control na to. Yun lang naman ho ang ibig sabihin niyang pagbibida-bida na yan itong si Marcos Jr. Gusto rin natin liwanagin dahil maraming nagsasabi na ang Pangulo daw may ng fake news. Hindi, dalawa lang yan, anti-clear. Kung hindi si Marcos Jr. ang fake news, ikaw ang fake news kasi ginamit mo rin yung mga salitang nadakip, na arresto, mga ganyan salita yung ginamit mo di ba? Una-una, mapapansin po, April 16, unang nag-post ang Pangulo ng kanyang mensahe. Nahuli na si Zaldico. Yan. Pag sinabi natin nahuli na si Zaldico, it doesn't necessarily mean arrest. Ang nahuli na salita ay very general. So kapag nahuli, pwede nating sabihin na napahinto, na stop, na prevent sa pagkilos, at hindi mali ang Pangulo sa kanyang inulat noong April 16. At sinabi pa nga niya dito na we are in close coordination with the Czech government. Hindi ko alam makarbi natin kung may naipanalo ba itong kaso, no? Itong si Anticler. Base po sa kanyang pag-iisip, no? Base po sa mga nakikita natin, sa mga pananalita niya, dito po bilang PCO. Kasi para marami po ang nagsasabi na parang hindi naman ito abogado, no? Kung magsalita, parang hindi naman to abogado. Ang tanong dito mga kabayan, may naipanalo na po ba itong kaso? Si Anticler o puro lahat talo? Mga kawawa naman yung mga kliyente nito. To ensure that all legal processes are followed and to Wala nga coordination. Nagsalita na ang Czech Republic, Czech Ministry of Justice. Walang proper coordination pagdating sa pulis o sa una. Nagbida-bida lang si Marcos Jr. Gusto niya lang ika nga pabanguhin ang kanyang nababantot na pangalan ngayong mga panahon na to. Wala ho. Lahat na sasabihin ni Anticler dyan, wala akong katotohanan niya. Fake news. Ano ho yung fake news din ho yung ali na yun. arrange for his return to the Philippines at the soonest possible time. Dahil yun ang nais ng Pangulo. Kaya makikipag-coordinate sa Czech Republic. April 17, Luka-luka. nag-post siyang muli. Nagsasabi mo dyan. Ang sabi niya dito, our coordination with Czech authorities continues. The latest information confirms that Zaldico was stopped at the German border after entering from the Czech Republic. He was denied entry and returned to Czech authorities where he remains in custody. Hindi po ito mali. Hindi po nanggaling sa Pangulo mismo ang salitang aresto. Pero hindi rin po kinakaila ng SOJ that the movements of Zaldico were restrained to a certain extent. Kung inaresto siya, meron siyang pananagutan, meron siyang kasalanan. Ngayon, dahil nga bida-bida yan si Marcos Jr., dapat pagkatapos nung nung kumpirmasyon na nasa kustodiya siya ng mga otoridad at talagang hindi siya basta-basta makakaalis sa kung ano pa mang kadahilanan, doon pa lang siya nagbida-bida. Hindi yung isang pa lang, pagpasok pa lang ng chismis, maya-maya, pinipake news niya. Ginawa ho niya kasing ginawa ho niyang vlog ang pagiging presidente. Gusto niya mayat maya nagsasalita siya, nagpapabida siya. Sa tingin ko pagbaba niya dyan sa Malacanang, yung vlog niya na yon, wala na hong manunood doon. Lahat ng pupunta doon, mumurahin na lang siya. At nung nalaman na ang bansang Czech Republic ay hindi ginagamit ang salitang aresto. Ano? Na hindi naman ginamit ang Pangulo at sa ating press briefing sa Iloilo, hindi natin ginamit ang salitang aresto. Kung ginamit man ito ng PCO, dahil yun ang kanilang pag-translate, most probably salitang nahuli. But, nung nalaman na hindi ito ang terminong ginagamit ang Czech Republic, yan po naman ay ating iginalang. At Alam niyo mga karibin natin, kahit anong termino pa ang gamitin dyan. Isang naman ang gusto ng taong bayan katotohanan. Diba? Kahit anong terminolohiya pa ang gamitin nyo, wala kaming pakialam. Ang gusto lang pong malaman ng taong bayan kung makakauwi ba dito si Zaldico ng buhay at mapapanagot ba natin yung mga mastermind. Diba? Anyway, ano po ang inyong opinion, reaction patungkol dyan mga
natin. Just comment down below at syempre, huwag pong kalimutang i-like ang video ito. Malaking tulong po yan. Maraming salamat po.